Wala na naman kaming meeting ng mga tropa. Dahil pa rin nga ito sa mga dayo na pusa na nagro-ronda na sa bawat bubong tuwing madaling araw. Alam na rin ng mga tropa ko ang nangyaring pagkawala ni Patty, kaso hindi ko sinabi sa kanila ang buong pangyayari. Ang tanging sinabi ko na lang ay lumayo ito dahil mamamatay na ito at ayaw ni Patty na malalaman ito ng kanyang tagapagpakain. Nagalit si Lupi at Blacky sa akin. Maling-mali raw iyon, pero irespeto na lang natin ang desisyon ni Patty. Masaya siya na nakilala niya tayo. Isa pa, ganoon naman talaga ang realidad sa ating mga pusa. Kagaya rin natin ang mga tao. May iisa lang tayong buhay. Ito nga ang sinabi ko sa kanila kanina. Nakaupo lang ako sa may bintana sa mga oras na ito at nakita ko ngang may gumagalang mga pusa sa ibabaw ng bubong ng mga bahay rito. Talagang pinapaingay nila para magising ang mga taong mahimbing nang natutulog. Nakita ko nga rin ang pagpunta nila sa ibabaw ng bubong kung saan nakatira si Patty. Biglang nagdatingan doon ng iba pang mga pusa. Parang gusto kong lumabas para tingnan ang mangyayari. Tila yata may gagawin ng mga iyong kung ano sa bahaging iyon. Biglang umingaw ang lahat ng naroon. Nagtatalon din sa bubong ang iba. At kasunod noon ay nakarinig ako ng nagmumura at nagsisisigaw na tao. Doon na ako mabilis na lumabas at tumalon papunta sa isang bubong na matatanaw din ang harapan ng bahay ni Patty. Lumabas nga roon ng isang lalaki na maputi na ang buhok. May dala itong mahabang patpat, nagmumura at nakatingin sa bubungan. Ito ang ama ng tagapagpakain ni Patty, ang nag-alis ng buhay ng katropa namin. Sumisigaw ito at nang makita ito ng mga pusang dayo ay tumalikod ang mga ito at nagpapuslit ng kanilang mga ihi na diretso sa katawan at mukha ng lalaking lalong nagwala. Ang ilang mga bahay nga ay bumukas ang ilaw. Umalingaw-ngaw muli ang malakas ng iyaw ng mga pusang dayo at mukhang may isa pa silang gagawin na lalong magpapainit ng ulo ng lalaking nasa baba. Sa ibabaw nga ng makapal na kable ay may ilang mga pusa ang dumaan at kasunod noon ay ang pag-upo nila ng may malupit na pagbalanse. Kasunod din noon ay ang pagbagsak ng mga basag nilang dumi sa ulo at mukha ng sumisigaw na lalaki. Eksaktong napasukan ng bibig nito ng bumukas at kasabay noon ay ang pag-iingay muli ng mga pusa na tila nagdiriwang. Dapat ba akong matakot sa ginagawa ng mga dayong pusa na ito sa amin ngayon? Lalo pa nga't